Nakita ang kahulugan sa plano na ito, ginawa niya ang Heavenly Cave map ng may ngiti. Na napansin na ang lahat ay nag-cultivate sa loob nito kamakailan lamang, at ang timing ay perpekto para sa isang competition, ipinatawag niya ang mga disciples. Ang Heavenly Cave map ay kumikinang habang lumabas sila ng may ebidente na nakukuha. Si Li Ning ay umunlad mula sa Dao Palace 5th level hanggang entering Saint 4th level, kumita ng 1,680,000 accumulated points. Tumalon si Jiling Han mula sa Dao Palace 8th level hanggang entering Saint 8th level, nagdadala ng 2,300,000 points. Si Lan Yi ay umakyat mula sa Dao Palace 5th level hanggang entering Saint 9th level, naghatid ng 3,180,000 points. Ang kanilang mga balik ay umaabot sa 7,160,000 points, na dinagdagan ng total accumulated points sa 18,449,365. Si Jiling Han, ang Great Madam ay agad na nagtatanong kung mayroong anumang utos. Binalangkas ni Zhong Chen ang tournament plan, naghahanap ng mga opinyon sa posibilidad nito. Si Lan Yi, ang mga bisig ay nakatiklop. Itinuro na ang Mortal World ay may 6 na dakilang realms at 36 na rehiyon na may Zhonghua Land at 1,000 Spirit Land na pinakamayaman sa Spirit Veins at nagbabala na ang Van Hao sect ng Zhonghua Land ay malamang natutol. Iwinagayway ni Zhong Chen ang pag-aalala na sinasabi na mayroon siyang mga plano para sa kanila at inutusan ang iba pa na sundin ang mga tagubilin. Ilang araw mamaya, sa Chongtianlan, Qinghai Prefecture at Dong'an Prefecture, ang mga pulutong ay pinindot sa paligid ng isang public notice. Ang isang babae sa maliwanag na pula ay pumiga sa si Duan Shankan, isang independent cultivator mula sa Dong'an Prefecture. Tinanong niya kung ano ang balita. Ipinakita ng board ang anunsyo para sa unang Mortal World Disciples Martial Arts Tournament, bukas sa lahat anuman ang sect o background na may mapagbigay na mga gantimpala na ibubunyag sa venue. Ang mga organizers ay Qinghai Prefecture kasama ang Holy Land of Clear Heart at ang Duan Mo Clan bilang mga implementing units. Nakita ang walang paghihigpit. Umiilaw si Duan Shankan sa pagkakataon para sa mga independent cultivators. Ang isang biglaang kamay ay nakakagat sa kanyang balikat, itinulak siya sa lupa. Nag-wince siya, kinuskos ang kanyang ulo, hinihingi na malaman kung ano ang para doon. Ngunit ang paningin ng malaking, hindi pala kaibigan na lalaki ay ginawa siyang bamulong ng isang paumanhin. Iwinagayway niya ang pulutong tabi, sumisigaw sa kanila na lumipat. Sa likod niya ay dumating ang isang mahusay na bihis na lalaki na may isang trail ng mga tagasunod. Malakas na idineklara ang pagdating ni Young Master Yun. Si Yunju ito ng Cloud Wave sect sa Donglan Prefecture, isang figure ng mataas na nakatayo na ang landas ay palaging nalinis. Naglakad siya ng may karapatan na kadalian upang basahin ang notice board. Pagkatapos ay scan ng anunsyo, kinulat niya ang kanyang labi at nanunuya ng may bukas na pagkagalit sa anong uri ng kaawa-awang sect ang Qinghai Prefecture na ito. Naglalakad sa paligid na parang maaari nilang i-stretch ang kanilang abot dito, kapag ito ang Cloud Wave sect na teritoryo, at malinaw na wala silang pag-unawa sa mga patakaran. Si Duan Shankan ay tumindig sa kanyang mga paa, ang kanyang dibdib ay humigpit sa kakulangan sa ginhawa. Bamulong siya sa ilalim ng kanyang hininga tungkol sa kung ano talaga ang sobrang puno niya para sa nawalang fake Sian sect sa likod niya, walang sino man lang siya. Nahuli ni Yunju ang kanyang mababang pangungusap. Nasaktan ng insulto, umungal siya ng galit, hinihingi na malaman kung ano ang sinabi niya lang. Nagulat na talaga niyang narinig. Ang isip ni Duan Shankan ay nag-reel, tiyak na imposible ito. Bago pa niya maunawaan ito, sumugod si Yunju at sinunggaban ang kanyang collar. Kaya lang niyang mauutol ang paumanhin pagkatapos ng paumanhin, nanunumpa na mali siya, ang kanyang mukha ay nakaukit pa rin sa nakamamatay na intensyon. Ang lalaki ay biglang huminto, ang kanyang tingin ay nagrarek sa kanyang figure bago umuukit sa isang bagay na napinsala. Sok-sok. Hindi isang masamang hugis. Tumawa siya ng malazwa habang hinuhubad ang mga layers, sumisigaw para sa mga karaniwang patakaran at sinasabi sa lahat na lumabas upang mahawakan niya ang kanyang negosyo. Malayo ito sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga tao ay sumugod sa harap, ang mga magaspang na kamay ay nagtutulak sa pulutong pabalik,
nag-snap para sa kanila na mawala, lumabas, at manatili sa loob. Hindi nagtagal, 2 figure lang ang nanatili. Hinawakan ni Duan Shankan ang sarili sa pagkatakot at hinihingi na malaman ang kanyang intensyon. Suot ang ngiti ng isang lecher, binuksan ni Yeonju ang kanyang mga bisig at gumapang patungo sa kanya, nagpupur para sa kanya na huwag matakot. Ang desperado na mga sigaw ni Shankan ay naging natigilan na katahimikan, ang kanyang ekspresyon ay umuukit sa pagkalito. Ang eksena ay lumipat ng matalim mula sa kung ano ang inaasahan niya. Si Yeonju ay nakakapit na ngayon sa paligid ng kanyang mga binti na parang isang walang sakit na kuting. Tiningnan niya si Shankan ng cool na pagtatasa, nagtataka ng malakas kung iyon talaga iyon. Ang isang matalim na boses ay biglang pumutol nag-uutos sa kanila na huminto. Nag-snap ni Yeonju ang kanyang ulo patungo sa tunog. Ang kanyang glare ay hiningi na malaman kung sino ang nang-ahas na sirain ang kasiyahan ng young master na ito, sumisigaw para sa kanila na kunin ang intruder. Ngunit sa pag-ikot, natigilan siya. Ang isa sa kanyang mga malaking guards ay nakahiga na nakahandusay sa lupa. Ang isang lalaki na may isang nag-uutos na presensya ay nakatayo sa tuktok pareho ng mga subordinate. Ang kanyang tono ay hiniwa sa hangin habang denounce niya ang walang hiya na daylight assault sa isang civilian woman. Tinawag ito na patunay ng kaawa-awang public security ng Dong Lan Prefecture. Si Jonghong ito na nakaharap sa isang tao na sapat na matapang upang hamunin siya. Itinulak ni Yeonju si Shankan tabi at sumulong, dumura ng mga tanong tungkol sa saan nagmula ang stranger na ito at kung alam ba niya kung sino talaga si Yeonju. Binaliwala ni Jonghong ang interrogation, kalmado na ipinapakita ang sarili bilang Qinghai Prefecture's inner elder at sa kanyang sariling sukat ang pinakamapagmahal na lalaki sa Feng Prefecture, nagbigay ng pangalan Jonghong. Narinig ang pangalan na iyon, umiilaw si Shankan sa bukas na pagkamangha, ang mga mata ay maliwanag na parang nakikita ang kanyang idol na kumakaway mula sa isang stage. Nag-gush na ang Great Elder ng Qinghai Prefecture ay ginawa siyang gustong sumali sa martial arts tournament. Narinig ang pagbanggit ng maliit na sect na tinukso niya kanina, hinayla ni Yeonju ang kanyang espada ng may hangin ng katiyakan, idineklara na kung si Jonghong ay nagpakita sa kanyang pintuan bago siya pumunta naghahanap para sa kanya, kung gayon fine, ngayon ay tuturuan niya siya kung sino ang may totoong autoridad sa Qinghai Prefecture. Nakita ang intensyon na duel, malamig na onshot ni Jonghong ang kanyang espada, naninirahan sa isang stance habang nagpapansin sa kanyang pagpayag na lumaban. Tinitigan ni Yeonju ang blade at nanunuya sa 8th grade spirit sword. Nanunuya na ang kalapitan sa Holy Land of Clear Heart sa Thousand Spirit Land ay dapat na sobrang kumikita. Ipinatawag niya ang isang lotus platform, ipinagmamalaki na ang pagpaparada ng cultivation na tulad nito ay walang silbi at kahit ang isang top-grade spirit sword sa ilalim ng kanyang mga paa ay walang silbi. Tinanong niya kung alam ba ni Jonghong kung ano ito. Halos mukhang interesado si Jonghong, kumukuha sa kanyang ilong habang cool na nagtatanong kung ito ay isang genuine spirit platform. Nakasakay pa rin sa kanyang sariling pagmamataas, itinuro ni Yeonju ng may panunuya. Nag-aanunsyo na salamat sa 8th grade Spirit Energy Old Iron, ang pag-iwan sa katawan ni Jonghong na buo ay magiging kanyang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Ang kanyang espada ay tumaas ng mataas, nagpapakawala ng surging aura ng Cloud Wave Cross. Habang sumasakit siya, ang isang smug smile ay nakabitin sa kanyang mukha. Si Shankan, nanunood mula sa gilid, naggasp sa paningin, kinikilala ang nakamamatay na cross-style technique ng Cloud Wave Sect, ang Cloud Wave Cross Sword Technique. Mula sa itaas, bumaba si Yeonju sa isang masamang slash. Yet, kakaiba, nakatayo si Jonghong ng walang sakit, suot ang isang kalmado, tiwala ng ngiti, ang kanyang aura ay nagtataksil sa isang realm na sobrang superior. Napagtanto ang puwang, ang mukha ni Yeonju ay damaloy ng kulay, idineklara na walang elder mula sa ilang maliit na Feng Prefecture sect sa Qinglan County ang posibleng may Dao Palace realm cultivation. Siya mismo ay nasa Spirit Platform realm, isang hakbang sa ibaba ng Heavenly Mandate, na may Dao Palace na matayog na isang level sa itaas niyan. Dalawang buong realms hiwalay. Ngumisi lang si Jonghong, nagpapansin na ang small sect comment ni Yeonju ay nagpakita kung gaano kalayo sa likod ng mga panahon ang kanyang pag-iisip.
Sa isang casual swing, pinakawalan ni Jong-hong ang Heavenly Cry Summons the Sun. Ang sword light ay nag-sweep sa ulo ni Yunju, pinilit ang isang takot na sigaw habang yumuko siya at pinuprotektahan ang sarili, isang misstep mula sa pagkawala ng kanyang buhay. Bumagsak sa lupa, sumigaw pa rin si Yunju ng mga banta para kay Jong-hong na maghintay. Nang walang isa pang tingin, nag-bolt siya, sumisigaw sa kanyang balikat na magbabayad si Jong-hong. Umikot si Jong-hong upang makita ang ilong ng kagandahan na dumudugo. Kaya, naglakad siya ng may galant composure, pinalawak ang kanyang kamay sa paumanhin para sa pagtatakot sa kanya. Sumulyap siya sa kanyang ilong at tinanong sa pag-aalala kung nagdusa ba siya ng internal injuries. Ang kanyang matamis na pag-aalala ay lalo lang nagpalaki sa kanya, ang nosebleed ay lumalala. Nagdab siya ng mabilis sa isang handkerchief, ang mga pisngi ay namumula habang humihingi siya ng paumanhin ulit, nangangako na hawakan ito. Ang isang beat mamaya, idineklara niya ang kanyang elegance na naibalik, formal na inulit ang kanyang pangalan at posisyon bilang Qinghai Prefecture's Inner Elder. Ipinadala ni Sect Leader Zhong Chen upang mag-host ng isang martial arts tournament dito at kailangan niya ng ilang lokal na impormasyon. Hinayla ang isang singsing mula sa kanyang dibdib, idinagdag niya na mayroong bayad. Tinanggap ni Shankan, gumuhit ng isang 6th grade spirit sword nang may pagtataka kasama ang isang haul ng mid-grade pills at spirit stones. Nakita ang kanyang natigilan na mukha, itininaas ni Jong-hong ang pagmamataas, inaangkin na ang ganoong espada ay walang iba kundi isang nakalimutan na trinket sa mga stores ng Qinghai Prefecture, at kahit ang kanilang mga pinakabagong disciples ay gumagamit ng 7th grade spirit weapons. Ang labis na pagpapalaki ay lalo lang nagpalalim sa kanyang pagkamangha na ang pinakamababang ranggo ng sect ay may gear na akma para sa isang sect master. Nakita ang kanyang interes, tinanong ni Jong-hong kung tutulungan ba niya siyang ayusin ang pagpili at kung sumang-ayon ba siya. Intrigued na, ibinigay ni Shankan ang kanyang sagot ng walang paghinto. Sa Chongtianlan, Qinghai Prefecture, Dong'an County, ginabayan ni Shankan si Jong-hong hanggang sa isang mas mataas na lugar para sa isang mas mahusay na tanawin. Itinuturo na ang Qinghai Prefecture ay ang pinakamalayo palabas sa Chongtianland na bordering Prefecture ng 3 quality cultivation land. Ipinaliwanag niya na mayroong 4 na counties dito, Donglan, Kanglan, Yonglan, at Yuantan. Nagpatuloy si Shankan tungkol sa mga key powers sa lugar, na napansin na ang Cloudwave sect ng Dong'an County ay nanguna sa kanilang lahat sa Qinghai Prefecture. Si Sect Master Yun Fuzi ay may Dao Palace 6th stage cultivation na may maraming elders din sa Dao Palace realm. Binigyang diin niya na ang sect na ito ay hindi lamang may kahangahangang elders, ngunit kahit ang mga inner disciples ay bihira na mahulog sa ibaba ng Heavenly Mandate realm, ginagawa ang iba pang mga sects na mukhang second-rate sa paghahambing. Sa ganoong uri ng lakas, ang arogansya ay dumating ng natural, at ang mga tao ay karaniwang nagpapanatili ng kanilang mga reklamo sa kanilang mga sarili. Idinagdag niya na ang lalaki na binugbog lang at tumakas kanina ay si Yunju, first-generation great-grandson ng Cloudwave sect, direct grandson sa Supreme Elder, na may pangalan na nagdadala ng bigat. Halos nagbigay siya ng isang sulyap kay Jong-hong, tumanggo lang. Sa sandaling natapos siya, nagtaka si Shankan, nag-aalala kung ang kanyang Qinghai Prefecture ay talagang mahahawakan ng Qinghai Prefecture na ito. Si Jong-hong, umaapaw sa tiwala, idineklara na para sa Cloudwave sect na tumugma sa kanilang 3 quality cultivation land, kailangan nilang maging par sa Chongqing Imperial Court. At habang baka tiningnan nila sila sa nakaraan, nagbago ang mga bagay. Ipinagmamalaki niya na ang kanilang sect master Zhong Chen ay umabot sa entering sainthood realm, puno ng mga pagkakataon at kayang hawakan ang anumang problema, pinamumunuan sila kailanman pataas. Ngayon ay inilipat mula sa 3 quality cultivation land patungo sa Holy Realm kung saan ang mga presyo ng lupa ay sky high. Hindi siya huminto doon, pinangalanan ang mga top people ni Zhong Chen, ang Three-Eyed Fierce Tiger King, isa sa 12 Beast Kings ng Demon Realm, ngayon captain ng kanilang security team, ang Upper Immortal Anji Immortal Lord Mo Chen bilang kanilang education director, at sila ni Venerable, former head ng Immortal Survivor clan na nagsisilbi bilang teaching assistant.
Idinagdag niya na ang Great Elder Jilin Han ng Inner Sect ay may 7 Orifice Spirit Body at entering Sainthood 8th Stage Cultivation habang kahit ang Great Elder Lining ng Outer Sect sa entering Sainthood 4th Stage ay may top-tier darkness techniques at maaaring makaligtas sa Dao Palace level assassination attempts ng walang sakit. Sa wakas, binanggit niya si Senior Brother Qin Xiang, na ang purong physical strength ay pinapayagan siyang lumaban sa 4 na kalaban agad, bare-handedly na pinapatay ang Saint Paifang at 3 saints mula sa Ju Xiang.